Kung kayo po alam nyo na merong cancer risk, family history ng cancer sa inyong pamilya, maging mas kaingat. Wala namang mawawala kung iiwasan mo na yung mga carcinogens. Marami kong uri ng mga carcinogen. Maaaring mga makeup, skincare, even mga pagkain, processed food. Sa dami niya mga yan, kumbaga para silang hiding in plain sight. Sabi mo nga, hindi lahat maiiwasan. Pwede ka ba magbigay sa amin ng few general tips para ma-minimize man lang yung exposure natin sa carcinogens? Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang video ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na pwede mong maging sakit at yan ang tinatawag na cancer. Hindi na stranger sa atin yung word na to. Kumbaga tayong lahat alam natin kung ano yung cancer na yan. Pero sa sobrang laki ng topic na to, hindi kakayanin ng isang episode lang na pag-usapan lahat eh. So kami ni Doc Bien, minabuti namin na para sa first episode na didiscuss natin yung cancer, pag-usapan muna natin yung mga maaring magdulot ng cancer. And to talk to us today about that, well, halos wala ng introduction na kailangan, pero nandito si Dr. Bien Carmela Canlas, our resident doctor and dedicated resource person. Primarily, magfo-focus ang discussion natin sa mga tinatawag na carcinogens or yung mga external na bagay na pwedeng magdulot sa iyo ng cancer. Collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google. Maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. So, Doc Bien, diretsahan tayo. Ano itong mga carcinogens? Pag sinabi po natin na carcinogen, ito ay kahit anong bagay o kaya ay mga substances, chemicals, maaari rin naman mga bacteria, viruses na maaring magpataas ng iyong risk na pagde-develop ng cancer. Inuulit po, no, ang carcinogen ay nagpapataas ng risk for cancer. Hindi ibig sabihin na one-time, big-time na exposure sa carcinogen equals cancer. Okay po? And bakit dyan na napag-usapan natin ang mga carcinogen? Maaari natin discuss yung mga klase ng carcinogens. Kasi lagi nating naririnig yung term na carcinogenic. Dito ba? Sa mga produkto, maaaring mga makeup, skincare, even mga pagkain, processed food, na naririnig natin na carcinogenic. Ibig sabihin, parang nakakatakot na wala nakaka-cancer. Ganun agad yung naisip ng tao. Marami kong uri ng mga carcinogen. Maari natin nga i-subdivide si tatlo. Physical, chemical, at biological. Doon muna po tayo sa physical na carcinogens. Physical carcinogens would include sikat ng araw, sinig ng araw. So UV rays. So ultraviolet rays na galing sa ating araw ay maaring mag-contribute kapag sobrahan ng exposure, maaring pagkaroon ka ng skin cancer. Pangalawa na klase ng exposure or physical na carcinogen, exposure sa radiation. Tulad ng mga x-ray, CT scans. Kaya siguro minsan magtataka ka, sasabihin sa'yo ng mga radtech, safe naman po ang mga x-ray pero pag mag-shoot na sila, tatakbo sila, di ba? Parang mapapaisip ko, safe ba to? Bakit umaalis sila? Lalo na kung sa emergency room na x-ray ka sa loob ng emergency room, makikita mo, pagka sumigaw yung radtech ng shooting, lahat tatakbo. Tapos parang ikaw mapaisip ka siguro kung pasyente ka, akala ko ba safe? Ba't umaalis? Tsaka ako lang tinatamaan. Bakit pati sila ay umalis? Siyempre dahil sila ay maaaring na-expose na araw-araw dahil sa nature ng kanilang trabaho. Kaya maaari yun, i-consider natin na
carcinogenic. No? At certain levels, maaari yun makakos ng cancer. Pero kung sigurong one time lang, tigdas ka pa naman. Pangalawa is mga chemical na carcinogens. Familiar din tayo dito sa mga ito. Isa na dyan is asbestos. So, I think 90s pa, 80s, uso na ginagamit siya sa insulation. Sa mga linya ng tubig, Doc Bien. Iyan ang tubig. So, meron din, no? At even mga Alulod. oo, Ayun. malulod. No, mga pang-line, yung mga asbestos line na kahit ano, minsan carpet may asbestos, parang lahat na, no? Even formaldehyde, yung mga ginagamit na pang-imbalsamo, no, mga chemicals. At meron din mga ginagamit na mga chemicals na carcinogenic, mga ginagamit natin sa mga processed food. Panggawa ng tocino, panggawa ng longganisa, yung mga ginagamit. Mga favorite mo salmusal. Ito ang sarap nito di ba? Pero meron yan, no? At, ang lagi niyong ginagawa, paninigarilyo. So, ang sigarilyo, meron po yan carcinogens. Even kahit second-hand smoke pipe, usok nun. Mga chemical na nandoon sa usok mo yun, ay considered na carcinogen. Pangalawa paborito po ninyo ay alak. So, even yung pag-inom ng alak, consider yan na carcinogen kasi nagpapataas ng risk ng pag-develop natin ng cancer. And lastly, mga biological na carcinogenes. So, napapasok ang mga viruses, bacteria at parasite. Siguro napapaisip ka, hala, pati ba yun nakakos ng cancer? Akala ko kapag bacteria or virus infection lang yung kayang i-cause. Pero dito pa familiar kayo sa cervical cancer. Cervical cancer, cause po yan ng virus. So, ang human papillomavirus. Kaya, or HPV na tinatawag. Kaya may mga vaccines tayo against dyan para mabawasan yung chance mo na pag-develop ng cervical cancer. Mayroon ding mga bacteria tulad ng Helicobacter pylori na nagpapataas ng chances ng pagkakaroon ng gastric cancer o cancer sa tiyan. So, pagka siguro habang nanonood sila, feeling ko, hala, parang ayoko na to ituloy, parang lahat pala, no? Carcinogen. No, minsan nasa hangin, nasa tubig. No, meron na rin pati sinag ng araw. Actually, kahit kuminom ka na ng mineral water, yung container nun, Water bottle. may microplastics, di ba? Even yung mga minapahid mga skincare, baka meron din siya. Pero wag na wag po tayong matatakot na dahil lang nandyan sila, ay automatic na magkakaroon tayo ng cancer. Dahil again, yung continuous na exposure, yung tama ng exposure, nagmamatter din po. Ang mga carcinogens na ito ay yung iba naturally occurring o talagang wala naman tayong control over. Pero yung iba, kaya po natin kontrolin. Exposure natin tulad ng mga ibang chemicals na nabagyong natin. Kaya, hindi po yan, kumbaga, parang final. Dahil wala na tayo, parang pag pinakinggan ko, no choice na pala. Tuloy ko na lang to kasi total lahat naman pala kahit nasa bahay ako, dumabas ako, kumain lang ako, uminom ako ng tubig, pwede pala pang magka-cancer. So ito po ay mga risk lamang, no? Kaya wag pong matatakot at wag niyo muna tatanggalin yung video. Actually, isa sa mga comments na madalas kong makita na klase ng comments na nakakaaliw is pag nagbibigay kami ng health tips, kunyari yung mga pagkaing pampapayat or yung mga pagkaing nakakataas ng kolesterol, ganyan. Ang i-comment ng iba, wala na, hindi na tayo kakain, blah, 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 blah. Actually, I feel you. Minsan, ako rin pag nagpapa-blood test kami, kunyari kami na Doc Pian, tapos mataas triglyceride, mataas ang cholesterol. Sabi mo, ayoko na kumain. Anong gagawin ko? Magbe-vegetarian ako. Pero kasi, we have to understand na, oo, iba na kasi yung mundo talaga ngayon. Mas marami na talagang exposure sa mga nakaka-cancer. Pero sabi nga ni Doc Bien, pinapataas nila yung chance mo, pero hindi outright, bibigyan ka nila. Kumbaga, para kang nag-casino once, meron lang chance na ma-addict ka. Pero hindi dahil nag-casino ka once, gabi-gabi, nandun ka na, nilulustay mo kwarta mo, or may nagpabigay sa'yo ng weed once, hindi naman ibig sabihin magiging addict ka na doon. Meron lang chance. Syempre, meron minamalas na, minsan nga non-smoker, di ba, Doc, yan nagkakalang cancer. Pero, kasi marami talagang factors dyan. And kung mabubuhay tayo ng takot or pikon tayo sa lahat, mas malaking problema pa yon kaysa nagka-cancer ka, di ba? Anyway, Doc Ken, sa dami niya mga yan, kumbaga, para silang hiding in plain sight. Itong mga carcinogens na to, and sabi mo nga, hindi lahat maiiwasan. Pwede ka ba magbigay sa amin ng a few general tips para ma-minimize man lang yung exposure natin sa carcinogens?
Tandaan po natin sa carcinogens, nagma-matter yung dami, no, intake natin o exposure natin sa mga carcinogens na ito. Even yung duration, araw-araw ba? O kaya once a month ba? O minsan lang ba sa iyong buong buhay yung naging exposure mo sa carcinogens? Depende dito yung magiging epekto na sa ating katawan. Kaya ang lagi nating tip dito ay kung hanggat kayang iwasan ay iwasan ang mga carcinogens. At kung hindi naman may iwasan ay protektahan ang sarili. So magbibigay siguro tayo ng kompletong mga example. Una dyan is paninigarilyo. Ito po ay ang okay, marami na pong pag-aaral na ito talaga ay nakaka-cause ng cancer. Isa yan sa mga leading causes ng cancer. At iba't ibang klase ng cancer po hindi lang lung cancer. Kaya hanggat maaari, wag na pong manigarilyo. O kung hindi mo talaga maiwasan, hindi mo mapigilan, at least bawasan mo at ikaw ay laging magpa-check up. I-inform mo ang iyong doktor na ikaw ay naninigarilyo para matulungan ka sa mga smoking cessation na tips. May mga gamot, may mga patches na pwedeng mamatulo para maiwasan na ang paninigarilyo mo para mabawasan ito. Pangalawa, alcohol. So kung kayo po ay uminom ng alak, of course magmamatter dito. Gaano karami ang ininom na alak? Anong klase yung alak na ininom mo? Gaano kadalas? Occasional lang ba? O everyday ba may okasyon? Taday. Kasi di ba minsan nila, occasional. Pero one day occasion yun. Kasi ngeti. End of work day. Ganun, celebrate. So di ba depende dun sa naging pag-inom mo ng alak. Gaano karami, gaano kadalas, no? At of course, meron ding mga habits na dapat din, no, maging mas safe tayo. Kumbaga, para sa mga kababaihan, kung kayo po ay sexually active, dapat po ay magkaroon kayo ng protection sa sarili, magpabakuna po ng HPV vaccine para mapababa yung tsansa na magkaroon ng HPV na maaaring mag-cause ng cervical cancer. At of course, kung kayo ay lalaki naman, no, maaari din na magpabakuna against HPV. Dahil ang HPV vaccine ay hindi lang naman cancer ang piniprevent na. Even yung pang-form ng mga warts. Kasing virus yun. Yes. Okay. So, yung mga yan ay maaari rin maka-prevent, no? At mapapababa niyo pa yung tsansa na maipasa na yung virus sa mga partners ninyo na kababaihan. So, maganda rin, di ba? And, of course, yung mga iba naman, no, tulad ng mga asbestos, siguro, or radon gas, for example. So, itong mga to sa bahay na, no? So, i-ensure nyo lang yung bahay nyo, yung gagawa ng bahay ninyo, may kaalaman, no? Na wag lang basta-basta yung mga materyales, or kung sino lang yung gagawa ng bahay, maganda ay mapacheck lahat ng mga, even yung mga living spaces natin, at yung mga gamit na binibili natin. Even yung mga skincare natin, yung mga sabon natin, maganda rin siguro na basahin natin yung mga labels at makinig sa mga balita kasi binabalita naman ko ano yung mga bagong mga pag-aaral tungkol sa mga produkto na ito. At kadalasan, nare-recall na yung mga produkto na yun. At pag na-recall na, huwag na namang bibili. No? At baka makasama pa po ito sa inyo. At doon naman sa mga processed na pagkain, no? Siyempre, ang pinakamaganda pa rin na gagawin natin is kumain kayo ng mga fresh na pagkain. No? Hindi yung mga processed na pagkain o mga preserved na pagkain. So, mas maganda pa rin yung bagong bili, mga prutas, gulay, even yung mga meat na tayo mismo ang nagluto. At, di ba, baka sabihin naman nila, inihaw ko nasunog kasi ako'y nag-prepare. For sino dyan na naman? Pero kasi Doc yan, minsan gusto nyo pa sa sunod din. Pang barbecue, aminin nyo, gusto nyo medyo char. Di ba? Kasi merong masarap yung flavor, no? Pero, kumbaga, yung tulad ng sinabi natin, hindi naman sa bawal na siya totally, pero wag mo namang araw-araw dahil depende pa rin doon yung nagiging epekto na sa ating katawan. End of the day, yung pag-iingat na ito ay very important dahil maraming mga factors ang nagko-contribute sa cancer. For example, kung kayo po, alam nyo na merong cancer risk, ibig sabihin meron ng history, family history ng cancer sa inyong pamilya, mas maganda po na maging mas ingat. Wala namang mawawala kung iiwasan mo na yung mga carcinogens. Ito Doc din, yung mga iba kong naririnig sa mga doktor sa ibang channels or sa reels, sabi nila, ang tawag dito, malakas yung link ng sugary diet sa pagkaka-cancer dahil according to
glucose or sugars yung primary na kino-consume ng nitong mga cancer cells na 'to. Anong take mo dito? Do you think reducing our sugar intake will really help us prevent cancer? Well, ang mga siguro mga importanteng maintindihan, paano nga ba nangyayari yun? So, for example, sa case ng mga carcinogens, ang cancer po kasi kaya siya nangyayari. Katandaan natin, ang katawan natin, merong DNA. So, yun yung parang manual na sinusunod ng ating katawan kung gaano karaming cells lang ang dapat gawin, gaano kadalas yung pagbabago ng mga cells, at ano yung function ng mga cell na yun. Dahil sa mga carcinogens, pwede yung mag-interrupt dun sa tamang manual at maaaring mag-cause ng damage. Ayan, na-expose ka sa araw, maaaring mamatay ng mga cells na yun. At kung palaging may namamatay ng mga cells, kailangan yun mag-double time yung katawan na gumawa ng mga panibagong cells. Di pumapasok siguro yun na yung sobrang sugary na diet ay maaaring mag-contribute na mas marami ka ngayong mga maaaring building blocks. Kumbaga parang malusog siya na kaya niyang gumawa pa ng mas marami. Pero again, isa lamang ito sa mga factors na maaaring mag-contribute. Hindi rin naman ibig sabihin na hindi ka kumakain ng sugar ay hindi ka na magkaka-cancer, no? So, pero maaari siguro itong mga contribute dahil mas maraming fuel yung iyong mga cells para gumawa ng mas marami pang cells. So, lagi nating tatandaan na itong mga carcinogens, hanggat sa maaari naman, ang katawan natin nire-regulate yan. Kahit nagkaroon ng exposure, kahit nagkaroon ng damage, tatry ng katawan natin na maging maayos pa rin yung mga cells na napoproduce na ating katawan. Pero over time, pag nag-accumulate yung damage, pag nag-accumulate na po yung mga mutations, saka na tayo nagde-develop ng cancer. Kaya sa ganoong aspeto, mga eksperto, mga doktor, espesyalista, at mga gamot na ang makakatulong. Ayun, super dami nating natutunan kay Doc Bien ngayon. Again, sabi nga ni Doc Bien, hindi lahat ng carcinogen or exposure sa kanila guaranteed na magkaka-cancer ka. And hindi lahat naman ng mga tips na to, kahit sundin mo pa sila to the letter, ibig sabihin magagaranting hindi ka magkaka-cancer. Kasi super daming ang involved na mga factors and ang magagawa lang natin i-exercise yung control sa mga bagay na pwede nating impluensyahan. Sabi nga ni Doc Bien, even in other videos ni Doc Bien with us and Dr. So, yung general na good lifestyle, healthy living, ang daming masosolve na problema like yung mga bagay like yung BP mo, yung inflammation sa katawan, chronic pain, sakit sa puso, stroke, fatty liver, yung mga ganyan, yung mga gustong-gusto niyong topics. Lahat yan masusolusyonan ng healthy living. Exercise, proper diet, tamang pagtulog, yung mga bagay na yan, correlated lahat sa general health. And not surprisingly, pati sa cancer prevention, nakakatulong sila. Any final words of advice, Doc Bia? Tandaan po natin no, na ang mga carcinogens ay nagpapataas lamang ng risk ng pagde-develop ng cancer. Hindi po ibig sabihin na na-expose kayo once ay automatic na magkaka-cancer po kayo. Okay. Hindi pa tapos mag-beep yung microwave, binasok mo yung cancer. Hindi, joke. Napatagal yung x-ray mo, inulit. Hindi ibig sabihin magkaka-cancer ka na. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our resident doctor and resource person, Dr. Bien Carmela Canlas. Nagsasabing, stay happy, stay healthy, and more importantly, cancer-free. Bye-bye!